Magsiluhod po ang lahat, tanda magalang sa banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Conchi. Sumainyo ang kapayapaan. Anumang hirap kung sama-sama magaang na isasadyan. Anumang dalahin kung kasama ang Ama at kinikilala, ituturo ang paraan para maging magaan. Tuwirang amang sa lahat na makatutupad sa kabutihan, makapagdudulot ng higit na galak. Kaya't halina mga minamahal ko, sa tuwin ay inyong alalahanin, may Diyos Ama, hindi nakalilimot kalinuman. Sadyang nakakatuwa. Mula kay Ezekiel, sa inyo aking kawan, ito ang sinasabi ko sa inyong Diyos na si Yahweh. Ako ang magiging hukom ninyo. Pagpupukod-pukurin kong mabubuti at masasama ang mga tupa at mga kampi. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, napakadakila niya. Nang dahil siya ang may-ari ng lahat ng kapangyarihan, ng kabutihan, ng kapayapaan, ng kagalakan, ng liwanag, kanino ka ba sasandig? Kanino ka tatakbo? Di ka naman pwedeng magtatakbo ng magtatakbo at hanapin mo yung magbibigay sa nito. Kundi sa Kanya ka lalapit at magdumali kang lumapit sa Kanya. Sa gayon, maliwanag niyang mapapatupad sa iyong sarili kung ano ang kapangyarihan niyang taglay. Kung ika'y tapat na anak niya, makilala mo ang Kanyang katwiran, matupad mo ang Kanyang kagustuhan, patututuhanan niyang siyang dakilang lumalang na kailan may di magpapabaya kaninuman. Kaya't maliwanag niyang sinabi, pagbubukod-bukurin niya ang mabubuti at masama. Sa makatwid, pinahintulutan niyang magsama-sama ang mabuti at masama, subalit pagbubukod-bukurin niya rin sa tagtang panahon. Kaya mga mahal, nais niyo bang mapabilang sa mabubuti? Kaya't naghanap ka ng liwanag upang makatakas sa liwanag at talikdan mo ang dilim. Sa gayon, mapangungunahan ka ng dakilang Ama kung papaano siya'y liwanag, may babahagi niyang ganap sa iyong Kanyang kaliwanagan. Kaya't sino ang tumahak sa daigdig na ito na kinilala at tinanggap siya na hindi siya natuto sa pangkabutihan? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Nakakatuwa po yung bahagi ni kapatid na Marisa. Minsan, mayroon kang pagdalisay, hindi alam, nakatapang-tapa ka pagkatapos tatawag sa'yo. Totoo po yan. Katulad nung nasa Cebu ako,
Di nila alam, kasalukuyang ako may kausap na tao na talaga kumbaga yun ang minisyonan. May dinalaw kang yung katawan. Tapos may sabi sa'yo ako, ano po ba yung gamot siya? Ganito kasalukoy. Ako nag-ring po yung cellphone. Sabi ko po may kausap po kayo. Sige. Tapos, nung nag-text na naman, text na lang din natawag. Kausap ko naman yung isa. Sabi ko, Diyos ko, at ko. Pero, napapasalamat ka sa Diyos. Mapupuri mo siya. Hindi baling ikaw ang dinudulugan na nagbibigay lakas. Huwag lang ikaw ang nagugupo. Okay ba ang Ama? Kaya ang sabi ko sa Ama, gamitin niyo po ako ng gamitin. Bigyan mo lang ako ng kalakasan, ng talino kung paano ito harapin, ng kakayahan kung paano ko ito tutuparin, at ng mabuting damdamin. Nang sa gayon, ang bawat kaukulan na nais mong sa ipatupad ay magawa kong walang labag sa aking kalooban. Buhay ba ang Ama? Kaya sadyang kung napakinggan nyo rin po ang kanyang pahayag, tulay-tulay, ganyan po mamaraan ng Ama. Ibaga, ang dahil sa kalooban ng Ama, pinakita niyang may magagawa siya, napanag po nila yung bawat isa sa kaparaanan niya, hindi sa pamamaraan niya. Doon pa lang makikita mo kung paano kumilos ang Diyos Ama. Sapagkat kundi sa kalooban niya, hindi yun magpapakilala. Ano ba pakialam ko sa iyo? Ngunit dahil kumilos ang kapangyarihan ng Ama upang ipadama sa Kanya ang Kanyang kadakilaan at pagmamahal kung paano siya gumabay sa mga anak niyang nagtitiwala, ang isip at damdamin ng Kanyang kausap ay binago niya, pinihit niya, at siya mismo ang nagpakilala at nagsabing, huwag kang mag-alala. Siguro mga 1 buwan at kalahati. Hindi ka man kaano-ano at hindi mo man kakilala, magpapakilala sa iyo. Sino ang kumilos, hindi ba siya? Ngunit ang tao kumisan mayabang. Ay, kaya ganun dahil malakas ako talaga, malakas. Alam niyo po, pagdating sa kapalaran ng wala sa kalakasan yan. Wala sa pagyayabang yan. Kailangan talaga kumilos ka para sa Ama at siya nakikilos sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Papaanong paraan pa? Mapagninilayan mo halimbawa ang anak mo'y nasa malayong dako. Kapag may nagmahal sa kanya at nagpahalaga, nakikita mo yung mga ginagawa mong kabutihan, ang Ama ang gumaganti naman sa hindi mo namamalayan. At yan ang pawang katotohanan. Halimbawa ang anak mo, nasa abroad, nagsabi sa'yo, alam mo, yung boss ko, binigyan ako ng ganito. Di ba biyaya yan? Pagpapala yan? Ang Diyos ang kumikilos. Halimbawa, sasabihin ay, hinahatid pa po ako. Mga minamahal, sadyang ang pagkilos ng Ama ay buhay. Ang sabi nga, gawin mo'y kabutihan, ganti ko'y kabutihan man din. Ang kabanalan ko'y matututunan ng naghahanap ng kabutihan. Kaya't ang aking kabutihan ay kakamtan ng mga naghahanap sa akin. At kailanman ay hindi ako mawawalay sa nagnanasang ako'y kamtan. Buhay ba ang Ama? Kung ako ang susunod
Kaya't kapag malinis ang isip mo,